Diba? O ito naman mga kababayan, pag-usapan po natin ngayong gabi. Itong si Harry Roque, si Bibi Gandang Hari. Nako, mukhang lumalambot na. Bakit? Si Roque, mga kababayan, gusto atang ilaglag na ang mga Duterte. Ano ba ang tungkol dito? Bakit ko nasabi na parang itong si Roque ay bumabaliktad na at parang medyo pumipitik sa mga Duterte, mga kababayan? Dahil alam ba nila? Alam ba ni Roque na tagilid na ang kanilang bangka? At ipinapahamak niya na ngayon si Digong dahil umaatras na siya ngayon doon sa pagkakalink niya sa Pogo. Iniiwas niya na yung sarili niya. Ito po kasi, mga ka-GP. Naglabas po si Harry Roque ng... teka lang. Ba't nandyan pa si PBBM? Okay. Naglabas po si Harry Roque ng statement. Quote card. Ito po sinabi niya. Mahal naming Vice President Inday Sara Duterte. Sinabi niyo po na we Filipinos deserve better and we Filipinos deserve the best. Please lead by example. Magpa-hair follicle test po kayong magkakapatid bilang tapa na public servants para sa bayan. Sumasa inyo po, Attorney Harry Roque. Nako ha, mga kababayan. Dalawa lang ang take ko dito. 'Di ba? Unang-una, syempre, etong mga ito papayag ba sila na magpa-hair follicle test? 'Di ba? Alam naman natin lalong-lalo na si Baste. Nako, baka biglang-bigla. 'Di ba? Magkayarian, magkagulatan. Etong si Basti pala ay positive. 'Di ba? Or mga kababayan, kaya nagtatawag si Harry Roque ng ganito, baka nalinis na nila ang kanilang mga katawan. 'Di ba? Sabi ni Lars gitarista, Sir GP, papuntahin nyo yung bisdak na yan dito sa Norte, sarap batukan. Kung wala nga lang kaso, lagi ko nakikita yan eh. Kung di lang tayo magkakaso, babatukan ko talaga yan. 'Di ba? Well, tingin ko scripted talaga yung drama nila. Alam ko naman mga kababayan na hindi nila sasabihin ito kung alam nila na hindi malinis yung mga Duterte. 'Di ba? Hindi, ibig sabihin ng hindi malinis, ibig sabihin po sila ay naglinis na ng kanilang katawan. Yung kahit na anytime sila ay magpa-drug test, wala nang malalaman sa kanila. Wala nang makikita. 'Di ba? Kasi ang hair follicle drug test, 9 months lang ang nakikita niyan. Pag lumagpas dyan na hindi ka gumagamit, hindi na makikita. Pero ang alam ko na magpa-positive dito dalawa. Pwedeng si Digong at si Baste. Si Pulong, mga kababayan, medyo nalalabuan ako. Kasi pag ikaw, leader ka ng triad, tapos ikaw ay drug lord, hindi ka naman usually gumagamit. 'Di ba? Ikaw lang ay nagbebenta. Pera-pera lang. Sabi ni Lady Farmer Andrea, Sir GP, baka sila ang sipahin. Magantay po sila. 'Di ba? Si Sara Duterte, akala nila walang paraan ng Congress, lalong-lalo ngayon na nahalungkat na, pinabubuksan na ng pabubuksan na yung mga misuse na paggamit ng pondo. Nako, Sara Duterte, malapit-lapit ka na. 'Di ba? At tingin ko dito mga kababayan, bukod sa droga, 'di ba? May mga sabit-sabit ang utak ng mga ito. Lalo si Sara Duterte, si Digong, lahat 'yan may tama sa utak. Sabi ni Ma'am Yuki Sawaki, gasgusin ang pagmumukha ni Bisdak. Oy, nandito pala yung kambal ko, Banat Boy. Good day, kambal, oy. Shoutout sa iyo, kapatid, ha. Mga kababayan, support nyo rin si Banat Boy. At syempre, mamayang alas 9, lagi po Monday to Friday, support nyo naman po si Tita Carclea, mga kababayan. Okay din yun. Sabi ni Kelly, dapat na silang alisin sa mga pwesto dahil yun ang ginagamit nila sa mga kasamaan nila. No to Duterte and no to pro-China. At Rodzen, Sir GP, taltalik talatig ni Bisdak.
Taltalin pa J ulo na. Apay J latig na lang. Di ba? Amin nun. Ninita Umali may bagong issue kay Zara, 82 million. Hindi lang po yung 82 million. May 700 million pa. At marami pang iba. Talagang pera-pera po ang labanan ng mga Duterte. Narziza Bitor. Good morning, sir. GP watching from Seattle, Washington. Thank you so much for watching, Ma'am Narziza. Hindi ako masyadong makatawa ngayon. Medyo masakit nga yung lalamunan ko. Nadali ako ng Lagi kasi ako ganito dati nung nasa call center ako. Pag ayaw ko na mag-call, ang ginagawa ko, inom ako ng malamig, tapos inom ako ng mainit na tubig or vice versa. Kanina nakalimutan ko. Pag inom ko ng tubig na malamig, mga kababayan, nakainom rin ako ng tubig na mainit. Nako, naghalo. Yung lalamunan ko ang sumabog. Sabi ni Gracie Moreno, GP dapat magpa-psychiatrist din sila. Tingin ko, yun ang problema talaga, mga kababayan. Diba? Hindi naman pagpa-drug test ang kailangan dito sa mga to. Dapat psychiatrist. At kung pwede, ipasok nyo na sa mental. Pwede ba yun? Diba? Kasi mali-mali yun sinasabi nila eh. Sabi nila, protect the Filipinos, protect the country, protect the Constitution. Pero wala silang sinasabi tungkol sa West Philippine Sea. Diba? Tungkol dito sa atin nung panahon ng baha, mga kababayan. Anong ginawa ni Sara? Lumisan. Tapos nung nagkaroon ng pagkakataon na sila, pababanat sila, no? Ang gagawin nila wala pala yung flood control nyo Tapos yung sa amin dito, hindi nyo kami pinopondohan. Di ngayon, binanatan siya ng mga young guns. Anong hindi pinopondohan? 51 billion ang natanggap ninyo, hindi pa sapat? Ha? Ano kayo, puro pera? Sabi ni Pedro Canada. Uy, Canada? Ba't hindi ka pa nahuli, Pedro Canada? Dapat sumama ka doon. Pedro! Canada ka rin eh. Nako, puro hamon naman itong mga to. Wala na ba ibang sasabihin, Pedro? Ha? Oy, Pedro, sana kunin ka na ni Lord. Oy, Pedro, sana kunin ka na ni Lord. Hindi, ito, ginagawa lang tayong tanga. Pero syempre mga kababayan, yung gagawin nila na pagpapa-hair follicle test na yan, tingin nyo gagawin nila yan? Si Pulong nga peke yung kanyang hair follicle test eh. Ang tagal na nun. Hindi naman latest yun. Ibinalik lang nila. Di kung ibalik nila, ibalik din natin yung kay PBBM, di ba? 2 beses nagpa-drug test. Yun sa kanyang, nung siya ay nag-renew ng lisensya at nung tatakbo siya bilang presidente, si Digong ba? Nagpa-drug test? Wala. Sabi nga ni Harry Roque, mga kababayan, ano ba sabi ni Harry Roque? Sabi ni Harry Roque. May panawagan po kasi si Senator Trillanes na kailan daw po kaya magpapadrug test ang mga Dutertes. Hindi ko alam kung anong dapat na response dyan kay Senator Trillanes, no? Dahil marami naman talaga siyang sinasabi na hindi ko na nga lang pinapansin o hindi na pinapansin ng palasyo, no? Pero ngayon po, hindi ko po alam kung anong sasabihin sa kanya other than ang presidente po ay halal ng bayan. Kung gusto pong magpa-drug test si presidente, gagawin niya, pero hindi po para utusan siya ng kahit sino. Nagets nyo? Nagets nyo yun? Pedro, nagets mo yon? Ang sabi dito, ang presidente ay halal ng bayan. Magpapadrug test siya pag gusto niya, pero hindi para utusan siya. Shoutout po, Alpin Aguilion. Sabi ni Doc Peli Perez, malapit na ma-impeach si Sara sa hindi pag-liquidate ng 125 million niya.
Tama, 'di ba? Sabi ni Sir Tony Ninubla, huwag nang paniwala ng mga sinasabi ni Harry Tess at namumuro na 'yan sa Pogo issue. Kaya nga dalawa nga yung take ko dito sa pagpapadrug test daw di umano ng mga Duterte. Either mga kababayan, siya ay nagmamalinis na, kunwari, pinipitik niya itong mga, tawag dito, pinipitik niya yung mga Duterte dahil kailangan niya ng pitikin para hindi siya madawit sa Pogo issue. Or, nantatarantado lang talaga si Roque. Diba? Sabi nila Lan, Sir GP, panay lumang tao ang bisita mo. Si Moses kahapon, ngayon si Pedro naman. Puro lumang tao kaya walang alam. Mga kababayan, hindi marunong gumamit ng USB. Hindi marunong gumamit ng laptop. Nangiinis pa, ako daw ay pangit. Diba? Ang sabi ko naman, di bali ng pangit, wag lang kamukha ng banateros. Ako man ay pangit kong turingin, wag lang maging kamukha ng banateros. Lalong-lalo na kamukha ng bisdakeros. Etong si Bisdak, etong si Tropang Bisaya, at kung sino pang pangit dyan. Diba? Pero walang tatalo doon sa sinabi ko kahapon. Pangit man akong turingin, pero sigurado ako, magaganda at sexy ang nagkakagusto sa akin. ang habol naman ng isang viewer, pangit man akong turingin, pero nakabubuntis din. Okay mga kababayan, thank you so much po sa ating lahat. Pasensya na kayo at hindi talaga ako masyadong makatawa. Super duper sakit po ng lalamunan ko. Kaya maaga ako magpapahinga ngayon. Itutulog ko, baka bukas wala na ito. At mabalik na naman tayo doon sa masayang portion ng ating mga tawanan, hagik-gikan at pagsakit ng mga tiyan ninyo at mga panga. Thank you so much po muli sa inyong lahat. Once again, I love you all mga kababayan. Magkita-kita po tayo sa mga susunod na live streaming at ating mga uploads. Bye! See ya!